Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Matthew chapter 7 verses 13 hanggang 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nagdaraan doon. Making the right choices in life. Mapapansin niyo po sa buhay na ito, napakahalaga po ng pagdidesisyon. So today yan po ang ating pag-aaralan. Una-una po, mahalaga na makita natin na tayo pong tao ay mga free moral beings. Ibig sabihin, malaya po tayong magpasya. At kami po mga pastor, ang tawag po namin dyan ay free will. Ibig sabihin, binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang magpasya. Ang tawag po sa English niyan ay free will. Yan po'y gift ng Lord sa atin. Kasi ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig. Ayaw niya po na tayo maging robot. Yung parang sunod-sunuran lang. Kaya dahil mahal niya tayo, binigyan niya tayo ng kakayahang magpasya. Ganun po kasi ang nagmamahal. Binibigyan mo ng kalayaan ang isang minamahal mo. At pwede nating mahalin siya, pwede rin naman nating piliin na lumayo sa Kanya. Kaya tingnan niyo po ang Diyos, kung siya po ay isang manipulator or dictator, lilikha na lamang siya ng mga nilalang na parang robot. Yung mga taong kahit anong gawin niya ay susunod lamang sa Kanya. Pero dahil ang Diyos ay mapagmahal, binigyan niya tayo ng kalayaang magpasya. Ibig sabihin sa buhay na ito, pwede nating piliin kung ano yung pwede nating kahinatnan. At very evident po yan sa Genesis pa lamang po, makikita ninyo, nagpaalala ang Panginoon kay Adam and Eve. Yet, hindi niya pinigilan si Adam and Eve na magpasya. Sabi ng Panginoon, maaari nilang kainin ang bunga ng lahat ng puno doon po sa garden, maliban doon sa puno na tinatawag na Tree of Knowledge of Good and Evil. Kaya lang ang tao talaga sadyang, alam nyo po, mahilig mag-eksperimento. At higit sa lahat, susundin talaga yung kanyang gusto. Kaya doon pa lamang sa Garden of Eden, makikita ninyo, gumawa ng malaking pagkakamali ang tao. Kaya sa pamamagitan po ni Eva at Adan, nakapasok ang kasalanan at sumpa sa buhay na ito. Yun po ang naganap sa Genesis chapter 2 at Genesis chapter 3. Kaya alam nyo po, makikita niyo po sa Bible, ang Diyos hindi tayo pipigilan kung tayo magpapasya. At nasa sa atin po yun. Kaya nung si Adam and Eve ay nagpasyang magkasala, wala namang lumitaw na anghel o kumidlat, kumulog para pigilan sila. Ganon din po sa panahon natin ngayon kung tayo magpapasyang magkasala. Kasi nasa sayo yun, nasa pagpapasya mo. Dahil binigyan ka ng Diyos ng laya para gawin yung pagpapasya o pagpili sa buhay na ito. Kaya dapat makita natin yung kahalagahan ng free will. Kailangan po piliin natin kung ano yung gusto ng Diyos. Papansin nyo, from the Old Testament, nandun palagi ang Lord nagpapaalala. Dito po sa Deuteronomy chapter 30 verse 15, ito naman ay sinabi niya sa mga Israelites. Binibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Sabi sa verse 19, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko na sa inyo, ang buhay o kamatayan, at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. So dito, hindi nagkukulang ang Diyos sa pagpapaalala. Dapat piliin ninyo, sabi niya, sa mga Israelites, ang buhay, yung pong blessing, kasi alam ng Diyos na sa pamamagitan po ng kanilang pagpili, dun po ang magiging kahihinatnan ng kanilang buhay. So mahalaga po talaga yung pagpapasya at pagpili. Kaya dapat po tayong mga tao, seryosohin natin yung pagpili o pagpapasya sa buhay na ito. Pangalawang katotohanan, napapansin nyo po sa English Bible, ang sabi dyan sa verse 19, I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life so that you and your children may live. So mapapansin nyo, yung palang
pagpapasya natin nakaugnay po sa magiging destinasyon natin or final destinasyon natin sa buhay. At ang alam po natin niya kadalasan ay ang tao kapag siya ay lumayo sa Diyos, sa impyerno siya pupunta. Pero kung siya ay mananalig sa Diyos, susunod sa Diyos, sa langit, yun po yung alam natin na final destination ng buhay ng tao. Pero hindi nyo ba napapansin, sa mga talatang binasa natin sa Deuteronomy chapter 30 verse 15, pwede rin pala na ang kahihinatnan ng iyong buhay ay kasaganaan o kahirapan. At sa Bible, malinaw po yun. Sabi diyan, prosperity or destruction. Blessing or curses. Kaya alam nyo sa buhay na ito mga kapatid, hindi lang langit at impyerno ang pagpipilian natin. Pwede rin natin pagpilian kung ano yung nais nating maging buhay sa mundong ito. At maraming hindi nakakaunawa niyan. Akala nila ay sa kanilang pagpapasya, walang mangyayari sa kanilang buhay. Meron po, mga kapatid. Kaya dito sa buhay na ito, pwede nating ma-experience yung fullness ng mga promises ng Diyos, yung tinatawag na full life o life abundant. Sa buhay na ito, pwede nating maranasan yan. At pwede rin nating maranasan yung binabanggit ditong kahirapan. Yung tinatawag na curses. Kasi alam nyo po, pinapaalala ng Diyos na sa mundong ito, naririto po yung blessing at nandirito na rin po yung curses. Kaya alam nyo po, mahalaga na makita natin, piliin natin kung saan tayo titira. Sa lupain ba ng blessing o doon sa lupain ng sumpa. At panghuli, alam niyo po sa John chapter 15 verse 4 ang sabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So anong tinutukoy dito ng Panginoong Hesus? Kung tayo daw po'y mananatili sa Kanya, kung pipiliin natin siya at ang Kanyang mga salita, pwede nating maranasan yung tinatawag na fruitful life. Nasa sa atin po yun, mga kapatid. Gusto mo ba ng buhay na mabunga o buhay na hindi namumunga? Kaya even dito pala sa lupa, pwede nating maranasan yung pong epekto ng ating pagdidesisyon sa buhay na ito. Kaya ito si Pastor Jojo nagpapaalala, upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.